Nagpanic buying na ang mga residente apektado ng kaguluhan sa Zamboanga City. Siksika naman ang baliwasan grandstand sa libo-libong lumikas. Live mula sa Zamboanga City, saksi si Haji Riata. Haji. Yes, Igan, dito man sa baliwasan grandstand o magna rin sa mismong sentro ng lungsod ay damang-dama natin itong epekto sa mga residente ng pagkubkob ng MNLF sa Zamboanga City. Eksklusibong nakuna ng GMA News ang paglikas ng hindi bababa sa 500 residente ng Barangay Mampang na pinamumugaran na rin umano ng mga rebeldeng MNLF. Nagmamadaling binitbit ng mga residente ang malilit na bata at kanilang mga gamit. Dahil sa takot sa MNLF, tinawid daw nilang maliit na ilog sa kanilang mga vinta para makapunta sa katabing barangay Zambubud. Sila ang tumulong na mag-cross ang taga-Mampang, Arena Blanco at saka Tumbungan. Bukod pa sila sa 10,000 residenteng nagsilikas din mula sa iba pang bahagi ng lungsod at nagsisiksikan sa baliwasan grandstand. Dito ko nakilala si Ginang Sheila na kabuwanan na ngayon. Nahirapan din, sir, kasi ganito, walang bahay, walang nadala mga gamit. Kontis pa kayo. Kontis pa, wala pang panggasto. Paano kung manganak na lang? Hirap din ang barangay health worker ng Santa Barbara na si Warda Hairul na tulad ng mga kapitbahay ay wala raw nadalang gamit sa paglikas. Nananawagan ako sa mga kataas-taasan na ma-settle na itong gulo, ma-negotiate na nila para maano na yung mga tao, makabalik na sa kanilang mga tahanan. Opo. Kasi nagkasakit na po ang iba't ibang mga bata. Nakilala ko rin ang ilan sa mga 10 nakatakas sa pagkaka-hostage ng MNLF mula sa barangay Santa Catalina. Na-rescue sila ng mga pulis at sundalo habang nagtatago. Nung first day, in the afternoon, lahat ng mga bata pinalikas na namin. And then we stayed there for one night, yung kagabi na nga, Mambeng. So here comes parang marami na rin mga MNLF outside in our road. So in the morning, we decided to lumikas na. Pero may ilang tulad ng pinsan ni Aling Lita na hawak pa rin daw ng MNLF. We are really trying to get in touch with the hostage takers so that we will really be able to really find out what their concerns are and what are the doables, what are the negotiables. Dahil sarado ang halos lahat ng tindahan sa lungsod mula pa kahapon, dinagsang Santa Cruz Public Market kaninang alas 5 pa raw ng madaling araw. Hindi lang nag-unahan, maramihan na rin ang pagbili ng pagkain ng mga taga rito mula sa sako-sakong bigas hanggang sa plastic na manok na nagmahal na ng 10 hanggang 20 piso kada kilo. Ang problema, nagpapanik buying ang mga tao dito. Anong ginagawa ng gobyerno? Kailangan tapusin na yung gera dito. Nagkakaubusan na din ng isda lalo't hindi pumalaot ang maraming mangingisda dahil sa gulo. Agawan nga, isda nga, walang isda. Sa isang pharmacy naman, nasaksihan ko ang kumpulan ng mga tao na bumibili ng mga gamot at iba pang bilihin. Kontrolado na raw ang bentahan dito dahil paubos ang stock. At alas 5 ng hapon na ito kung magsara imbes sa alas 8 ng gabi. Ano ba yung bibilin nyo, ma'am? Gatas para sa bata. Pero hindi kayo makabili ngayon? Hindi pa. Ngayon na lang kami bibili, kahapon pa sana. Nakaso lang ito. Halos lahat ng mga grocery, mga pharmacy sarado. Iga, samantala, mahigpit na pinapatupad nga itong curfew dito sa lugar at nagsimula yan kaninang alas 8 ng gabi at matatapos bukas ng alas 5 ng madaling araw. Samantala, kanselado, Igan, ang flight ng Cebu Pacific, ang 16 na flight ito hanggang September 12. At maging na rin ang Philippine Airlines, ang 20 flight naman ito mula sa palabas at papasok nga ng Zamboanga City. At bukas naman na, Igan, ay may pasok na ang lahat ng mga nagtatrabaho sa City Hall, maging na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. At live mula dito sa Zamboanga City, ako si Haji Riata, ang inyong saksi.